Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ating pagliliwaliw, madalas tayong nakakahanap ng breath of fresh air upang mabawasan ang ating mga isipin sa buhay. Ito ang nagsisilbi nating takbuhan upang makawala sa gapos ng problema na ating kinakaharap. Ngunit may mga pagkakataon na ang simpleng gala na siyang inaasahan mong makakatulong sa iyo upang makalimot pansamantala ang siya pang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Dear Papa Dudut, hello po, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Brian. 27 years old at tubong Rizal, pero kasalukuyan ngayong nagtatrabaho sa Laguna. Isa po ang GF ko sa mga masugid ninyong tagapakinig, kaya naman nahikayat niya akong ikwento ang istorya ng aking tiyahe noong kanyang kabataan pa. Taong 1960s pa po nangyari ang kwentong ito. Nasa 20s pa lamang ata noon ng tiyahin ko. May pagka-happy-go-lucky ang vibes ng aking tiyahin at tipong kahit pagbawalan ata siya nila lolo at lola, ay go pa rin siya sa kanyang pakikipagbarkada at paggala ng walang paalam sa kanila. Kaya naman madalas siyang napapagalitan noon dahil sa pagiging sakit niya sa ulo. Sa kanilang magbabarkada ay hindi na bago ang buwan ng outing sa kung saang probinsya. Sabi niya yun lang daw kasi ang way niya para makapag-relax dahil uso na raw noon ang toxicity sa trabaho. Kaya naman para hindi siya maburyong ay nagliliwaliw siya madalas. Kumbaga sa term nating mga nasa batang henerasyon, ang nilalaan nilang magbabarkada, ang mga bakanting oras nila sa kanilang travel goals. Dahil nga hindi naman siya napipigilan nila lolo at lola ay hinahayaan na lamang siya ng mga ito. Basta alam lamang nila kung saan siya pupunta at kung sino-sino ang kasama niya. Tulad nga ng sabi ko, madalas ay probinsya ang pinupuntahan nila dahil mas maganda daw ang tanawin doon at natutuwa sila sa mga nakikilala nilang mga individual sa bawat lugar kung saan naman nang minsan muli silang magkayayaan papunta sa Siquijor ay wala ng pagdadalawang isip na sumama ang aking tiyahin. Maaga daw silang umalis noon dahil medyo malayo-layo ang magiging biyahe nila. Hindi naman nila problema ang biyahe pagkababa sa airport dahil nagrenta sila ng kanilang masasakyan na siyang magagamit nila upang makapaglibot-libot sa lugar. Hahanapin na lang nila ang lokasyon ng kanilang tutuluyan na minsan na ding napuntahan ng isa sa kanilang mga kasama. Sa lakad nilang yon ay 5 silang magkakasama. 2 lalaki na katropa nila at 3 naman silang babae. Sobrang excited ang tiyahin ko dahil kilala ang lugar na yon bilang isa sa mga may pinakamagagandang tanawin, batay na rin sa kanilang katropa. Para naman masulit nila ang kanilang bakasyon, ay maaga pa lang ay nasa kalsada na sila para naman daw hindi masayang
ang mga araw na makakapaglibot sila. Nang makababa sila ng eroplano, ay nag-aantay na sa kanila ang sasakyan na kanilang inarkila. Dahil marunong naman mag-drive ang isa sa kanilang mga kasama, ay eto na ang nagpresenta na magmaneho. Kwentuhan at asaran lang ang ginawa nila habang nasa biyahe. Tuwang-tuwa sila sa mga nakikita nilang mga tanawin na ibang-iba kumpara sa syudad na kanilang pinagtatrabahuhan. Ibang-iba din talaga ang hangin ng probinsya kung ikukumpara mo sa mga medyo developed na mga lugar. Mga 2 linggo din silang mag-i-stay doon, kaya naman mahaba-habang gala at pahinga ang kanilang magagawa. Pinag-uusapan na din nila ang mga lugar na kanilang pupuntahan at itinerary na kanilang gagawin upang hindi na sila maabala pa sa oras na magsimula na sila sa mga plano nilang gawin. Mas okay daw kasi na nakaredy na ang listahan ng destinasyon upang hindi masayang ang oras at tuloy-tuloy lamang sila sa kanilang pagliliwaliw. Nasa ganong pag-uusap sila nang biglang huminto ang kanilang sinasakyan. Sabay-sabay silang napatanong sa kanilang kasama kung ano ang nangyari. Napapakamot sa ulo ang katropa nila at sinabing may natamaan ata silang matigas na bagay kaya na-flat ang gulong ng kanilang sinasakyan. Hindi pa naman daw kasama sa kanilang nirentahang sasakyan ang spare na gulong para maggamit sa ganitong sitwasyon. Isa pang problema ay medyo papadilim na din noon at hindi nila kabisado ang lokasyon kung nasaan man sila. Sinubukan nila na maghanap ng maaari nilang hinga ng tulong. Pero mukhang liblib na lugar ang kanilang hinintuan at tanging mga puno lamang ang nakikita nila. Nawawalan na sila ng pag-asa at iniisip na itulak na lamang ito ng biglang mula sa kakahuyan ay lumabas ang isang matandang lalaki. Marahil ay nasa 60 anyos na ito. May pagkamoreno at matangkad. May dala-dala itong mga kahoy. Marahil ay nangunguha ito ng panggatong para sa kanilang lutuan. Nang mapansin sila ng matandang lalaki, ay nginitian sila nito at nilapitan upang tanungin kung ano ang kanilang problema. Doon nila ipinaliwanag sa matanda ang kanilang sitwasyon. Wala namang pasubali na nag-alok ng tulong ang manong na nakita nila. Ayon dito ay malapit lang ang kanilang baryo sa lugar na yon at maaari muna silang magpalipas ng gabi dahil papalubog na rin ang araw at delikado daw doon kapag ganong oras na. Kahit nag-aalangan ang aking tiyahin at ang kanyang mga kasama. Dahil estranghero nga ito ay wala naman silang pagpipilian ng mga oras na yon. Dahil wala naman kahit sino sa kanila ang nakakaalam kung nasaang lugar na sila. Kaya naman pumayag silang sumama sa matanda. Nangako din kasi ito sa kanila na kinabukasan din ay hahanapan sila nang maaaring makatulong upang mapaandar muli ang kanilang sasakyan. Iniwan din muna nila doon ang sasakyan dahil mahirap kung itutulak nila ito kung saan man sila pupunta. Sumunod lamang sila sa matanda at palinga-linga ang tiyahing ko sa paligid upang maging pamilyar sa kanilang mga dinadaanan. Nang makarating sila sa baryo ay bumungad sa kanila ang iilang mga bahay doon. Mas maraming kang makikitang mga iba't ibang klase ng puno na siyang nakapaligid sa buong lugar. Maliit lamang ang komunidad na kanilang napuntahan at mga sinaunang kubo pa ata ang mga naroon. May mga residente sa labas nang makarating sila at nakikiosyoso kung sino marahil ang mga kasama ng isa sa kanilang mga kabaryo.
Pero kahit na mukha lang silang ordinaryong mga mamamayan, ay may kakaibang nararamdaman ng tiyahin ko sa kanila. Hindi naman daw kasi sa pagmamayabang pero medyo sensitive daw kasi ang kanyang instinct or gut feeling. Sabi niya ay para kasing may kakaiba sa mga tingin sa kanila ng mga taong naroroon. Kahit pa nga nakangiti ang mga ito sa kanila. Bagaman at may tiwala ang aking tiyahin sa kanyang pakiramdam ay nagdadalawang isip din siya. Dahil baka kaya ganoon ang kanyang naiisip ay dahil nasa hindi sila pamilyar na lugar. At normal naman siguro kahit na kanino na magkaroon ng pag-aalinlangan sa intensyon ng mga hindi nila kilalang individual. Naisip niya na baka ganon lamang ang tingin sa kanila ng mga ito dahil nga bago mukha sila sa lugar na yon at halatang hindi sila taga roon. Marahil tulad niya ay nangingilala din ang mga ito at nakikiramdam. Nang huminto sila sa paglalakad ay bumungad sa kanilang magtotropa ang isang maliit na kubo. Pinapasok sila doon ng matanda at sinabihan na doon muna sila pansamantalang tutuloy habang naghahanap sila ng maaaring makatulong sa kanila para maayos ang nasira nilang sasakyan. Bago ito nagpaalam na umalis ay kabilin-bilinan ito sa kanila na huwag silang lalabas sa kubong yon, lalo na at gabi na. Medyo delikado daw kasi sa lugar na yon kapag ganong oras dahil may ilang mga tulisan umano sa bundok malapit sa kanila kapag gabi ay nagroronda. Medyo kinabahan tuloy ang tiyahin ko at ang kanyang mga kasama dahil sa sinabi ng matanda sa kanila. Naisip nila na baka mamaya ay bigla silang pasukin doon ng mga tulisan na sinasabi ng matanda at kung ano ang gawin sa kanila. Nang makalabas na si Manong ay tahimik lamang silang nakiramdam sa paligid. Natakot kasi talaga sila doon sa kinuwento ni Manong. Ilang saglit silang ganoon hanggang sa natawa na lamang sila nang ma-realize nilang tinatakot lamang nila ang kanilang mga sarili. Naging at ease na rin sila sa lugar makalipas lamang ang ilang saglit. Napagpasyahan nilang magtotropa na maglaro na lamang ng board games na dala nila para mawala din ang pagkaboard. Habang abala sila sa kanilang paglalaro ay may isang matandang babae at isang bata na pumasok sa kanilang kubo na tinutuluyan. May dala itong mga pagkain na iniluto nito. Hindi naman daw sa maarte sila sa food pero iba kasi yung amoy ng dinuguan na dinala sa kanila nung matandang babae at ng kasama niyang bata. Alam daw nila na normal na malansa ang pagkain yon. Pero iba daw talaga yung sipa ng amoy na nanggagaling sa pagkaing inihain sa kanila. At para hindi ma-offend ang mga ito sa kanila, ay kinuha pa din nila ang pagkaing inihain sa kanila ng mga ito. Ngumiti naman nang malapad ang dalawa sa kanila na parabang tuwang-tuwa ang mga ito na tinanggap nila ang pagkain na inabot nito. Ginantihan din naman nila ng ngiti ang mga ito bago umalis. Wala ni isa man sa kanilang nagtangkang sumandok sa pagkaing inihain ng mga ito. Hindi naman daw sa wala silang tiwala sa mga taong yon. Ngunit di lang daw talaga nila masikmura ang amoy ng hapunang nasa harapan nila. Mabuti na lamang at kahit papaano ay may mga pagkain silang baon na maaaring makain. Kaya naman eto na lamang ang kanilang ginawang hapunan. Para naman hindi makita ng mga tao doon na hindi nila kinain ng binigay sa kanila ay nilagay nila ito sa isang plastic at sinilid sa kanilang bag. Mga bandang 10:00 na ng gabi ay napagpasyahan nilang magpahinga na. Para naman pag naayos ng maaga ang kanilang sasakyan, bukas ay makakaalis na rin kaagad sila. Nasa kahimbingan sila ng tulog nang makarinig sila ng mga kaluskos
sa labas ng kubo na kanilang tinutuluyan. Ang kaninang kaba na kanilang nararamdaman ay muling bumalik nang maalala nila ang sinabi ng matandang lalaki na tumulong sa kanila. Agad silang tumayo mula sa pagkakahiga at nakiramdam. Nagkumpulan sila sa isang gilid ng kubo kung saan ay may siwang. Mula doon ay sinilip nila ang pinanggagalingan ng ingay. Medyo madilim noon kaya hindi nila masyadong naaaninag kung sino ang gumagawa ng ingay na yon. Nakikita lamang nila ang tila paa ng isang hayop na palakad-lakad sa paligid. Nasa ganong posisyon sila nang bigla na lamang may dilaw na mata na tumapat sa siwang ng kanilang sinisilipan. Napatili silang lahat kahit na ang dalawang lalaking kasama nila dahil sa gulat. Tila nagulat din sa kanila ang nilalang na yon. Kaya tumalon at tumakbo ito palayo mula sa kanilang tinutuluyan. Napatras silang lahat habang nanginginig sa takot dahil sa hindi may paliwanag na bagay na sumilip pabalik sa kanila. Tila may isip kasi ang hayop na kanilang nakita dahil nagawa pa nitong tingnan sila matapos nitong maramdaman ang kanilang presensya. Hindi maiwasan ang tiyahin ko ng oras na yon na questionin kung ano o sino ang nilalang na yon. Alam nilang lahat sa kanilang mga sarili na imposibleng tao yon dahil wala namang normal na tao ang may ganong kulay ng mata. Pero dahil nga madilim ay hindi nila matukoy kung ano ito. Magdamag silang gising ng gabing yon dahil sa nangyari. Natatakot kasi sila na baka bumalik ito at kung anong gawin sa kanila. Kinaumagahan ay binisita muli sila ng matandang lalaking tumulong sa kanila. Nagpakilala ito sa kanila bilang Celso, hindi niya totoong pangalan, na isang magsasaka sa lugar na yon. Nagtataka itong nagtanong kung ano ang nangyari sa kanila at tila wala silang tulog. Humingi pa ito ng paumanhin kung hindi daw sila naging komportable sa lugar na yon. Agad naman nilang pinawi ang alalahanin nito at sinabing hindi lang sila nakatulog dahil may ligaw na hayop na umaaligid sa kanilang kubo. Nagtataka naman si Mang Celso kung ano ang ligaw na hayop ang kanilang tinutukoy. Doon nila ikinuwento sa kanya ang kanilang naging karanasan ng gabing yon. Tahimik lamang na nakikinig sa kanila si Mang Celso. At nang matapos nilang maisalaysay ang mga ito ay tila napapaisip ng malalim ang matanda. Nang hindi ito kumibo ay naisipan na lamang nilang itanong kung okay na ba ang kanilang sasakyan. Dito lang tila natauhan si Mang Celso at saka malungkot na ngumiti. Ayon dito ay nakabakasyon ang nag-iisang mekaniko sa kanilang lugar at baka sa isang araw pa ito makabalik. Kaya naman doon lamang nito magagawa ang kanilang sasakyan. Nanlulumo lamang nagtanong ang tiyahin ko kung may malapit bang bayan sa kanila upang sila na ang maghahanap ng gagawa ng kanilang sasakyan. Pero ayon kay Mang Celso ay malayo na sa lugar nila ang susunod na bayan at hindi pa sigurado kung merong mekaniko doon. Kaya naman mas mabuti daw na hintayin na lamang nila ang pagbabalik ng mekaniko sa lugar na yon at manatili na lamang muna ng isa pang araw. Wala silang nagawa kundi ang sumang-ayon na lamang dahil wala naman silang maisip na maaaring nilang matuluyan. Sinigurado naman sa kanila ni Mang Celso na ito na talaga ang huling gabi na mananatili sila sa kanilang baryo. Bagaman na tila walang kahulugan ng sinabi nito sa kanila, ay may kung anong naramdamang kakaiba ang aking tiyahin nang marinig yon. Para bang double meaning ang mga binitawang salita na yon ni Mang Celso. Mukhang hindi lang naman siya ang nakakaramdam ng ganon dahil nang makaalis na nga ang matanda ay agad silang nag-usap na magtutropa. Napagpasyahan nilang bago dumilim ay aalis na sila sa baryo na yon. Di daw sila agad makaalis ng umaga pa lamang dahil baka makahalata ang mga tao sa baryo. Kaya mas maganda
na umalis ng medyo padilim na at wala nang masyadong tao sa labas. Kung paano sila makakaalis kahit na walang sasakyan ay hindi nila alam. Bastang mahalaga ay makalayas sila sa kakaibang lugar na yon. Nagpa siyang bumalik sa kubo ang ibang tropa ng aking tiyahin habang siya naman ay naisipang mag-ikot muna. Kung kailangan kasi nilang umalis ng palihim sa lugar na yon, kailangan niyang alamin na mga posibleng daanan nila. Mahirap na kapag maligaw sila. Habang naglalakad-lakad siya ay may naulinigan siyang nag-uusap sa may bandang masukal na bahagi ng gubat. Dahan-dahan niyang tinunto ng mga boses na kanyang naririnig. At doon ay nakita niya si Mang Celso at ang matandang babae na nagbigay ng pagkain sa kanila noong nakaraang gabi. Dahil nagtataka ang aking tiyahin kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Sa bahaging yon ay pasimple siyang nagtago sa isang puno upang mapakinggan ang mga ito. Pinag-uusapan ng mga ito kung handa na daw ba ang lahat para sa seremonyas mamayang gabi. Kailangan daw may isagawa na yon dahil hindi na kaya pang magdahilan ni Mang Celso para mapanatili ang kanilang mga bisita sa kanilang lugar. Alam agad ng tiyahin ko nang tinutukoy ng mga ito ay silang magtotropa. Kaya naman mas naging determinado siyang pakinggan ang pag-uusap ng dalawa upang malaman niya kung ano ang tinutukoy ng mga ito na paghahanda sa seremonyas. Pero ang mga sumunod na mga sinabi nito ang siyang nagdala ng matinding pagkatakot sa aking tiyahin. Ayon kasi sa dalawang matanda, may balak ang mga ito na gawin silang alay sa kung sino mang Diyos nila sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang mga puso. Matapos nito ay ang mga katawan nila ay pagsasaluhan ng mga ito sa baryo. Tuwang-tuwa pa ang dalawa dahil sa 5 silang magkakasama ay matagal-tagal na magkakaroon sila ng stock ng pagkain para sa mga ito. Matapos nito ay umalis na rin ang dalawa doon. Nang hina ang tuhod ng tiyahin ko nang marinig niya ang mga sinabing yon ni Mang Celso. Akala pa naman daw niya ay mabait lang talaga ito. Pero yun pala ay may tinatago itong masamang balak sa kanilang magtotropa. Nang bumalik na ang lakas ng kanyang mga binti, agad siyang bumalik sa kubo na kanilang tinutuluyan. Agad niyang ikinuwento ang kanyang mga natuklasan sa kanyang mga kaibigan. Ang dalawa niyang kasama na babaeng katropa nila ay hindi mapigilang mapaluha dahil sa takot. Galit na galit naman ang dalawa pa nilang kasamang lalaki. Napapatanong silang lahat kung anong klaseng lugar ba ang napuntahan nila. At napaisip kung ang mga tumulong ba sa kanila ay mga miyembro ng kulto dahil sa mga seremonyas na ginagawa ng mga ito. Mas naging matibay ang loob nila na makaalis na kaagad sa lugar na yon. Kahit malayo ang susunod na bayan ay wala silang pakialam. Ang mahalaga sa kanila ay makatakas sa mga taga-baryong kumupkup sa kanila. Inihanda nila ang lahat ng kanilang mga gamit para kung sakaling makakita na sila ng tamang pagkakataon ay makaalis na sila. Nang dumating na ang dapit hapon ay nang matsyag ang isa sa mga kasama nila upang tignan kung marami pang tao sa labas. Nang masigurado na nilang iilan na lamang ang mga taga-baryong naroroon ay agad nilang sinagawa ang kanilang planong pagtakas. Dahan-dahan at tahimik silang lumabas mula sa kubo. Nasa unahan nila ang isa sa mga kasama nilang lalaki habang ang isa naman ang siyang pumwesto sa likuran. Pinagitnaan nila ang aking tiyahin at ang dalawa pa nilang kasamang babae para daw kung sakaling may mangyaring kung anuman ay may magpoprotekta sa mga ito. Tahimik nilang tinungo ang kagubatan at pumunta sa direksyon kung saan sila unang nakita ni Mang Celso. Maayos silang nakapasok sa loob ng gubat nang walang nakakapansin sa kanila na kung sino man sa baryo. Nang makasigurado silang kahit papaano ay nakalayo na sila sa lugar, ay doon na sila kumaripas ng takbo. Walang usap-usap silang nagpatuloy sa pagtakbo dahil magagabi na ng panahong yon. Hindi pa man sila nakakalayo ay nakarinig na sila ng mga yabag na tila malaking hayop.
Doon na sila kinabahan ng husto dahil ang mga yabag na yon ay katulad ng tunog ng ingay na narinig nila nung nakarang gabi bago nila makita ang nilalang na may dilaw na mata. Mas binilisan pa nila ang kanilang mga kilos dahil baka maabutan sila ng kung anumang humahabol na yon. Hindi maiwasan ng aking tiyahin na mapalingon upang tingnan kung nasaan na ang nilalang na sumusunod sa kanila. Pero laking gulat niya nang makita ang isang tila asong malaki na mabilis na tumatakbo papalapit sa kanilang direksyon. Tila hayok na hayok sa pagkain ng tingin na ibinibigay nito at makikita pa ang pagtulo ng tila malalapot na laway ng nilalang na yon habang mabilis na tinutungo ang kanilang lokasyon. Agad niyang inalerto ang kanyang mga kasama at inutusan na maghiwa-hiwalay ng direksyon upang maligaw at malito ang malaking aso na humahabol sa kanila. Sa mga oras na yon ay wala ng ibang pumapasok sa isipan ng aking tiyahin kung hindi ang makalayo sa lugar na yon at matakasan ang mga taga-baryo na nagnanais silang saktan. Walang sino man sa kanila ang tumigil sa pagtakbo. Kahit pa nga pakiramdam nila ay bibigay na ang kanilang mga tuhod sa pagod. Nang matanaw na nila ang kanilang sasakyan ay saka silang muling nagsama-sama at tumakbo palabas sa lugar na yon. Sa pagkakatanda kasi nila ay may nadaanan silang bayan bago nila tumbukin ang masukal na kagubatang ito. Kaya naman doon nila napagpasyang pumunta at humingi ng tulong. Madilim na ng mga panahong yon at medyo hindi na nila makita ang daanan. Hindi naman sila makapagbukas ng flashlights dahil baka makaagaw ito ng atensyon at matuntun ng mga taga-baryo kung nasaan sila. Kaya naman todo kapa sila sa dilim. Muling lumingon ang aking tiyahin upang tingnan kung nakasunod pa ba sa kanila ang malaking aso at laking pasalamat niya nang makitang wala na ito. Pero panandalian lamang pala ang kapayapaan na kanyang makukuha dahil maya-maya lamang ay natatanaw nila ang tila mga sulo na unti-unting papalapit sa kanilang kinakalagyan. Mukhang nalaman ng mga taga-baryo ang kanilang pagtakas kaya hinanap din sila ng mga ito. Dahil mga pagod na sila, alam nilang madali na lamang silang maaabutan ng mga tumutugi sa kanila. Kaya naman napagpasyahan nilang maghanap muna pansamantala ng kanilang matataguan. Nang makakita sila ng isang abandonadong kubo ay nagpahinga muna sila doon. Hingal na hingal sila habang nakasandal sa mga dingding na kanilang sinisilungan. Ramdam na ramdam ng tiyahin ko na mga oras na yon ang panginginig ng kanyang tuhod dahil sa walang humpay na pagtakbo nila kanina. Bagaman at gusto na nilang tuluyang makaalis sa lugar na yon, ay kailangan din nilang ipunin muli ang kanilang mga lakas upang makatakbo patungo sa kanilang destinasyon. Nasa ganon silang posisyon nang marinig nila ang angil ng kanina ay humahabol sa kanilang malaking aso. Napatakip silang lahat sa kanilang mga bibig upang mapigilan ang kanilang mga sarili na gumawa ng anumang ingay na makapagbibigay ideya ng lokasyon nila sa mga nilalang na humahabol sa kanila. Naiyak na lamang ang tiyahin ko maging ang mga kasama niyang ibang babae dahil sa takot. Ang dalawa nilang lalaking tropa ay naghagilap ng bagay na maaari nilang gamitin bilang proteksyon kung sakali mang mahanap sila ng mga humahabol sa kanila at makapasok ang mga ito doon. Rinig na rinig daw ng tiyahin ko noon ang mga mabibigat na hakbang ng mga paikot-ikot na tao sa labas ng kanilang pinagtataguan. Narinig pa nila ang boses ni Mang Celso na pagalit na inuutusan ng mga naroon na hanapin sila sa lalong madaling panahon. Todo pikit na lamang ng mata ang aking tiyahin habang nagdarasal na sana ay hindi sila matagpuan ng mga ito at naway may dumating na tulong para sa kanila. Para sa aking tiyahin at sa mga kaibigan niya,
Ang lumilipas na mga minuto ang pinakamahalagang oras ng kanilang buhay. Sino ba naman kasi ang hindi makakaisip ng ganon kung merong humahabol sa iyo at alam mong gusto ka nitong paslangin? Ramdam na ramdam nila ang kabog ng kanilang mga dibdib habang papalapit ng palapit ng mga ito sa kanilang kinakaroonan. Hindi nila mapigilan ang kanilang mga sarili na manginig sa takot. Naramdaman nila na malapit na sa kanila ang mga ito dahil ang mga yabag na mga paa nila ay mas lumakas kumpara sa kanila na naririnig nila. Nakahanda na mga kaibigan nilang lalaki na lumaban kung sakali man at nakapwesto na ang mga ito sa pinto nang bigla silang makarinig ng isang malakas na putok. Ang kanina na papalapit sa kanila ng mga yabag ay dali-daling nawala na tila tumakbo. Bagaman at nagtataka sila kung ano ang kanilang narinig ay hindi sila nagtangkang lumabas sa kanilang pinagkukublian dahil hindi naman nila alam kung saan nanggaling ang ingay na yon. Maya-maya pa ay muli silang nakarinig ng mga yabag na papalapit sa kanilang kinalalagyan. Muli ay naghanda ang kanilang mga kaibigan upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Marahan na bumukas ang pintuan at doon ay niluwan nito ang ilang kalalakihan na may mga takip ang muka at may hawak na mga baril. Takot na takot na naghahawak kamay silang magkakaibigan habang nasa harapan nila ang dalawang lalaki nilang kaibigan. Nakatingin lamang sa kanilang mga kalalakihan na para bang sinusuri sila ng mga ito. Lumapit ang isa sa mga ito sa kanila at tinapik ang isa sa kanilang mga kaibigan. Sabay-sabing ligtas na sila bago lumabas at sinenyasan silang sumunod sa mga ito. Bagaman at may pagtataka ang aking tiyahin kung sino ang mga ito, ay nakahinga sila ng maluwag nang sabihing yon sa kanila na mga lalaking yon. Pero dahil nga nadala na sila na magtiwala sa estranghero na kanilang nakilala ay medyo alangan pa silang lumabas at sumunod sa mga ito. Gayunpaman ay napagpasyahan nilang sa ngayon ay susunod muna sila sa mga ito upang malaman nila kung ano ang pakay ng mga ito at bakit sila tinulungan ito. Pagkalabas nila ay nakita nila ang malaking aso sa labas na tila naghihingalo na. Nang humugot na ito ng kanyang huling hininga ay nagulat ang aking tiyahin. Maging ang kanyang mga kaibigan nang biglang magbago ang anyo nito at maging isang tao. Kung kanina ay napatakip sila ng kanilang mga bibig sa takot, ngayon ay sa gulat naman dahil sa kanilang nasaksihan. Dito na lumapit ang tila leader ng grupong tumulong sa aking tiyahin at kinausap sila. Tinanong nito kung ayos lang ba sila at kung ano ang ginagawa nila sa lugar na yon. Pinaliwanag naman nila ang lahat ng mga nangyari simula nang masiraan sila ng sasakyan hanggang sa marinig nila at makita ang mga kakaibang pangyayari at plano na yon ng mga taga-baryo. Doon naman sinabi sa kanila ng mga ito ng baryong napuntahan nila ay pinamumugaran ng mga aswang. Matagal na daw hinahanap ng grupong yon ng baryo ng mga ito, pero bigo sila dahil tanging ang mga inimbitahang individual lamang ang nakakapasok sa kanilang lugar. May ilan din daw na nabiktimang mga turista ang mga ito, kaya naman naisipan ng grupo na magpatrol tuwing gabi upang manmanan ang lugar kung saan ay may mga napapabalitang nawawalang mga tao. Natsyempohan daw nila na nang gabing yon ay nakita nila ang mga ilaw ng sulo ng mga nilalang na yon. Kaya naman natunto nila ang lugar kung nasaan ang aking tiyahin at kanyang mga kaibigan. Mabuti na lamang at nakaabot pa sila dahil pagdating nila ay bubuksan na sana ng isang matandang lalaki ang kanilang pinagkukublian. Kaya naman binaril nila ang asong kasama ng mga ito upang mapukaw ang pansin ng mga nilalang na yon at lumayo na sa lugar. Nagtagumpay naman ang kanilang grupong tumulong sa kanila
dahil tumakbo kaagad paalis ang ibang kasama ng malaking aso matapos itong mabaril. Nagtanong din sa kanilang mga ito kung may kinain ba silang pagkain na bigay ng mga ito. Doon lamang nila naalala ang kanilang ibinalot na pagkain mula sa baryo. Sumagot ang tiyaheng ko na wala silang kinain dahil iba ang pakiramdam nila sa mga pagkain inihain sa kanila. Nilabas nila ang dinuguan na kanilang itinago at umalingasaw ang masangsang na amoy nito na parang nabubulok na kung anong bagay. Sabi ng mga tumulong sa aking tiyahin, mabuti na lamang at hindi nila kinain yon dahil base sa amoy ng karning nakahalo doon ay tao ang sinahog nila dito. Namutla silang lahat sa nalaman at halos parang gusto nilang masuka. Mabuti na lamang at nakinig ang aking tiyahin at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang gut feeling noon na huwag kainin ang naturang pagkain. Sinamahan sila ng mga ito sa kanilang sasakyan at tinulungan na hilahin ito. Dinala sila ng mga ito sa isa pang baryo kung saan ay inasikaso sila dito hanggang sa makabalik sila sa Maynila. Nang tinangka namang ituro ng aking tiyahin ang lokasyon ng baryo ay hindi na nila ito matagpuan. Para bang may harang na nagkukubli dito upang hindi madiskubre ng ibang mga tao. Pagkatapos ng insidenteng yon na kanilang naranasan ay natakot na ang tiyahing kong bumalik doon at maging ang pagpunta sa mga lugar na napapabalitang may mga naninirahang aswang. Sabi niya ay bagaman at mahirap daw paniwalaan ito at maaaring isipin ng iba na gawa-gawa lamang niya ang mga ito, ay totoo daw talaga itong nangyari sa kanila. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay nahihirapan din akong paniwalaan ang kinuwento niya sa akin. Hindi ko alam kung totoo ba talaga ito o hindi, pero isa lang ang natutunan ko, na dapat mag-ingat sa mga nakikilala nating nagbabalat kayo na mabait pero may tinatago palang baho. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Isang magandang gabi po sa inyo and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Brian. Tulad ng bilin sa atin ng ating mga magulang ay mag-ingat tayo sa ating mga nakikilala at nakakausap. Lalo pa nga't marami sa mga tao ngayon ang mahilig magkubli ng kanilang mga tunay na ugali at katauhan. Mahalaga na kapag dumadayo tayo sa ibang lugar ay pairalin natin ang ating isipan at pagiging listo sa lahat ng oras upang hindi tayo mabiktima ng mga nilalang na nakamaskara lamang. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Suportahan niyo po ang Kaistorya Horror YouTube channel narrated by Jason Steele at ang Papa Dudut Family, na kung saan meron po tayong weekling pinamimigay ng mga prizes. Kung papaano, silipin niyo po ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.